So, good day everyone. Ako nga po pala yung magdi-discuss about sa methods kung paano natin i-divide yung mga largest number, kung paano natin madi-distribute sila sa kanilang mga spot. Kumbaga ba, paano natin i-distribute yung mga bagay na to sa kanila, katulad na lamang ng ilanta. So, diba kailangan natin mag-donate ng mga food cans and anything else para makatulong tayo. So, sa video na to, malalaman natin kung paano tayo makakapag-distribute ng largest number. Una na rito yung Hamilton method na pinapose ni Alexander Hamilton. Sa pangalan pa lang niya dito na nangyari kung saan ay mga nangyari. So, nag-propose siya ng method kung paano niya ma-distribute. So, pinapropose nito sa US Congress at na-aprobahan noong 791. So, let's start. Hawakan ko lang yung camera para ma-stabilize yung video while sinasolve ko yung problem. So, meron tayong example dito. Yung example dito, babasahin ko at itatagalog ko para lalong maintindihan. So, Catcat Elementary School plans to assign 40 teachers to teach each of the grades 1 to 6. The number of students in each is given in a table below. Use Hamilton's method to assign each grade level the appropriate number of teachers. So, base dito, ito yung mga number ng students na nag-enroll sa school nila. Sa grade 1, 190, sa grade 2, 90, and so on. So, plano nilang i-assign yung 40 teachers. So, ilan nga ba yung enrollee dito? Kung pagsusumahin natin, nasa 700, diba? Para makuha yung SD o yung sinasabi nating standard divisor, ito lang yung equation. Standard divisor equals to P divided by A. Yung P, total population. While yung A naman, ito yung required allocation. O sabihin natin, ito yung kumbaga sila magdidistribute ng mga products or kaya naman mga service or kaya yung mga teachers. Tapos ito naman yung mga students. Tapos ito naman yung standard quota. Ganun din. Yung G, ito yung size of the group, which is 700. Nakuha natin total dito. Tapos itong SD naman, nakuha naman natin to sa pagde-divide natin sa total population. Tapos yung required allocation, which is 40. So dito, since 700 yung nakuha natin, de-divide natin siya sa 40. So, ang magiging sagot niyan ay 7.5. 7.5 na yan, i-divide natin sila each. So, 120 divided by 17.5 6.85. So, yun guys, na divide na natin sila. 120 divided by 17.5, 6.85, and so on. Ngayon naman, dito, kukunin lang natin sa lower quota yung whole number. Ito, 6.85, 6, sa 5 naman, 5, 7, 4, 11, and 4. Ilan yung magiging total niyan? 37, diba? Kulang pa. So, need natin mag-adjust. So, dito sa number na to, kukunin natin yung may mga mataas. Siguro mga 3. Ito, since 85 to, pinakamataas to, dadagdagan natin. Ito pang 71. Dagdagan ulit natin. Tapos, yung panghuli naman, itong 46, gagawin natin 5. So, yung mga nahuli, ganun lang din. I-bring down. Ayun na siya, 40 na siya. Naman tayo sa Jefferson's method. Halos magkasing pareho lang sila ng Hamilton's method. Since ang pinagkaiba lang nila, gumagamit tayo ng MSD o yung Modified Standard
divisor, which means trial and error nangyayari dito. Ibig sabihin, pag hindi lumabas yung sagot mo dito, kunyari sinulat mo ay 19, hindi naman agad-agad lalabas sa sagot yun. So yun nga, trial and error. So ang nag-publish neto si Thomas Jefferson, pinapropose naman niya ang ibang method ng apportionment. Then na-adopt to sa US Congress from 1791 hanggang sa 1842. So let's solve natin dito. So ano kaya ang maging possible modified standard divisor natin? So hindi naman natin basta-basta hulaan. So yung magiging sagot dito ay, sige, pagpalagay natin 16. So i-divide mo sila ngayon. 120 divided by 16 ay equals sa 17.5. Always remember na kapag hanggang 2 decimals lang yung i-run off natin pag nakakuha tayo ng madaming mga decimal. Dito naman 90 divided by 16, 5.63. Dito 130 divided by 16 equals 8.44. Dito naman guys sa grade